At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At ayan, ay habang inihintay natin si full summary ni chapter 1137, ay recap muna tayo dito kay chapter 1136. Pero this time ay full manga colored version naman to. So medyo mas maganda-ganda lang siya ng konti sa mata. Pero yan nga guys, ay bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang din sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ay ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po, at ulit ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan, at dito ngayon magsisimula sa pagsasalo-salo na ng grupo ng Straw Hat Pirates natin at saka ng mga higante. At eto nga si Luffy ngayon, kinakain niya na yung moose na nahuli nila Harudin. So dito, sabi ngayon ni Elder Jarol na hindi madali yung mahuli yung moose na yan. Pero kaya nga dito nagpapasalamat etong sila Luffy dyan kala Harudin dahil nga sa efforts nila sa paghahandang ginawa nila dito kala Luffy. But then, ay eto nga salita na ulit si Elder Jarol at sinabi niya nga dito kala Luffy na napaka-rare para nga sa mga tao na bumunta o makarating din sa may second level ng Elbaf sa may Sand Village. Kasi usually, ang nangyayari, yung mga napapadpad o napupunta dyan sa may Elbaf, hanggang dun lang sila sa may underworld, sa may pinakababa. Tapos ang nangyayari nito, dahil nga sa nakakatakot at delikado yung underworld, kaya naman yung mga napupunta dun, umaalis kaagad at inaakala nila ngayon, yung underworld, ayan na, yung buong Elbaf. So kaya ko konti lang talaga yung umaabot sa may second level nito ni Elbaf. Pero ito, ay habang nagkukintuhan dyan, itong sila Elder Jarol saka itong sila Luffy, ay dito naman sa kabilang banda, itong si Usopp, kinakausap niya rin, kinukwentuhan niya rin yung mga higante dyan. At ang sabi niya ngayon dito, na alam ba ng mga higante na to, yung yung legendary warrior ng mga higante, ay talagang napakalaki nun. At kung ikukumpara yung size ng na yun sa mga higante, 3 higante yung katumbas ng isang na yun, so ganun kalaki yung na yun. At ito sabi ni Usopp, pero alam ba nila kung sino nakatalo dun? Yun ay walang iba kundi siya mismo, si Usopp, sabi niya ganyan. So ito ay nagyayabang na naman itong si Usopp dyan nga sa mga higante natin. Pero habang nagyayabang nga dito itong si God Usopp natin, ay dito naman sa kabilang banda, dito sa part naman ni Jinbei, yung mga higante natutuwa sa kanya na intriga. Kasi itong balat ni Jinbei kulay asul daw. So ngayon lang sila nakakita niyan. So kaya nga itong si Jinbei ngayon, sabi niya, ang maganda niyan, bumunta sila dun sa may Fishman Island. Kasi doon, makakita pa sila ng mga katulad pa nito ni Jinbei. So ito, habang natutuwa at naiintriga yung mga higante natin kay Jinbei, ay dito naman sa kabilang banda, itong si Sanji, nagpupuso-puso na naman dyan sa mga higanting babae. At sabi niya nga dyan, kahit saan siya tumingin, nakakakita siya ng mga magagandang babaeng higante, sabi niya ganyan. So kaya ito tuwan-tuwa yung puso dyan ni Sanji. Pero ito, yung mga babae naman ng higante, natutuwa dito kay Sanji, ang cute lang daw. So ayan, ay habang masaya dito yung puso ni Sanji, ay dito naman sa kabilang banda, talo naman kay Brook dahil yung ibang higante sa kanya naman ay intriga. At sabi sa kanya ngayon, teka, ikaw, ano ka naman? Sabi nilang ganyan. So ito sabi ngayon ni Brook, kung ganun, sige, papakilala niya yung sarili niya sa pamamagitan ng pagtugtog niya, sabi nilang ganyan. So kaya nga ito, party-party ngayon dyan itong sila Brook at saka nga yung mga higante. At so ayan, habang nagkakasiyahan dito itong sila Brook at saka yung mga higante, ay dito naman sa kabilang banda, itong sila Nami, sila Zoro, nagugulat sila kasi akala daw nila yung mga higante ay nakakalibot na sa buong mundo, kumbaga nakakalabas-labas na. Pero ngayon, nalaman nila na hindi pala lahat ng higante ay may alam patungkol sa outside world. At eto ngayon, habang tingin-tingin dyan itong sila Nami, itong si Zoro, ay maya-maya pa, bilang sulpot na dito etong si Road. At yan, nagulat nga itong si Nami. So dito, humihingi ng tawad etong si Road dahil nga sa ginawa ng kalokohan dito sa grupo ng Straw Hat Pirates natin. So kaya nga ito, sabi ngayon ng mga higante na hindi talaga basta-basta mapapatawad itong ginawa nga ni Road. Pero ang magagawa lang nila kahit paano ay yung paghingiin nga ng tawad etong si Road dyan sa grupo ng Straw Hat Pirates natin. So kaya ito, sabi ngayon ni Zoro na sige, okay lang yun, pabayaan na nila. So kumbaga kalimutan na lang kasi total, wala naman daw namatay. Pero ayan, ay dahil daw pinigilan siya ni Usopp, sabi niyang ganyan. So dito sabi ni Zoro, kung hindi siya pinigilan ni Zoro, sigurado etong si Road ngayon patay na, sabi niyang ganyan. So kaya nga dito ay taob sa upuan etong si Road, natakot siya. At ito sabi ngayon ng mga kasama ng higante, hindi ba alam ni Road kung sino yung kinakalaban niya? Hindi niya alam kung magkano yung bounty ng mga Straw Hat Pirates. So wala siyang pag-asang manalo dyan, sabi nilang ganyan. At eto ngayon, sabi nga ngayon dito ni Gerd kay Zoro na sa susunod, wag na raw mag-hold back etong si Zoro. So talagang patay niya na o tirahin niya dyan etong si Road. So kaya yan,
dyan ay medyo takot-takot lang dyan itong si Rod. Pero salita dito itong si Rod at sabi niya nga dyan, kasi naman hindi rin siya masisisi na ito nila Zoro kasi lahat nga raw sila dito sa Elbaf ay pangarap na maging Sun God Nika. At then ay eto nga ngayon tanong si Zoro, sabi niya Sun God Nika. At then ay dito na nga nagkagulo-gulo yung mga higante. So ito sabi ngayon ni Luffy, teka, ano yung Sun God Nika, ba't sila nagkakagulo ganyan? So dito kasi yung mga higante dyan, hindi sila lahat ay naniniwala kay Sun God Nika na tagapagligtas o God of Liberation. Yung iba ay sinasabi nga na destroyer pa ay ang si Sun God Nika. At then ay dito na nga ngayon nagpaliwanag etong si Elder Jarul at sinabi na eto kasi si Sun God Nika, napakarami na talagang mga text yung lumabas patungkol sa kanya. Ang daming translation at dahil dyan hindi nila alam kung ano yung sa mga translation na yon yung accurate na nagdi-describe kay Sun God Nika. Pero base sa Harley text na matagal nang pinasa-pasa generations through generations na dyan sa may Elbaf, ang nakasaad sa text na yon ay 2 beses na nagugunaw o nasira ang buong mundo. At sa 2 beses na pagkakasira ng mundo, nakaakibat doon yung pangalan nito ni Sun God Nika. So kaya ngayon, hindi nila alam kung itong si Sun God Nika ba ay God of Liberation o God of Destruction. So kaya nga raw, yung mga dati-dati na ruler o pinuno ng mga buong mundo ay natatakot sila kapag nababalitaan nila o nalalaman nila na babalik na itong si Sun God Nika. Kasi ibig sabihin nito ay magkakaroon na naman daw ng talagang napakalaking pagbabago sa buong mundo. At so kaya dito sabi ngayon ni Luffy, parang pamilyar sa kanya ay ang Sun God Nika. Ayan kasi yung binabanggit ni Bonnie. So ito sabi ngayon ni Elder Jarul na oo, ganun na nga kasi si Sun God Nika dun nga sa iba ay nagiging simbolo nga siya ng liberation o siya nga yung tinatawag na God of Liberation. At ngayon yung itsura nga raw ni Sun God Nika ay sinasabi na merong mga ulap na nakapaligid sa kanya, tapos meron siyang puting buhok na curly ganyan, at lagi nga raw tawa ng tawa itong si Sun God Nika. So kaya dito sabi ngayon ni Luffy, ganun ba? Kaya pala siya napagbibintangan, sinasabi na siya si Sun God Nika kasi nga magkamukha sila kapag naka Gear 5 itong si Luffy. Pero ito sa nga sabi nga ni Luffy na sigurado siya wala siyang kinalaman kay Sun God Nika, sabi niya ganyan. So wala talagang kaalam-alam itong si Luffy na siya na nga si Sun God Nika. But then pagkatapos nito ay dito na nga nagsalita etong sila Harudin at sinabi dito kay Luffy na kung etong si Luffy pinanganak dyan sa Elbaf, maiintindihan niya kung bakit etong mga higante gusto nila o pangarap nila na maging si Sun God Nika. At eto nga sagot ngayon etong si Elder Jarul at sabi na nga dyan, si Prince Loki ganun rin, at marahil baka yan yung dahilan ni Prince Loki kaya na pinatay si King Harald dyan para sundan yung mga yapak ni Sun God Nika. So ibig sabihin kay Prince Loki etong si Sun God Nika ay God of Destruction, hindi God of Liberation. At then pagkatapos niyan ay eto, tanong ngayon ni Luffy, teka lang, si Loki mabait ba yan? Sabi niyang ganyan. So sagot dito itong sila Harudin, nagagalit sila, sabi nga nila dyan na hindi, talagang salbahe ayan si Prince Loki. At then ay dito na nga nila pinaliwanag ngayon yung kasalbahihan na ginagawa nga ni Prince Loki dyan sa may Elbaf. So dito sabi nga ng mga higante na bago ipanganak etong si Prince Loki, may hula na kay King Harald, at ang hula, si King Harald mamamatay at ang papatay sa kanya yung kanyang anak. At then ay shortly ay pagkatapos nun napanganak na nga etong si Prince Loki. At pagkatapos nga noon ay doon na raw namatay yung tinatawag nila na Horse of Fortune. So same year daw yun nung minurder naman o pinatay ni Big Mom si Elder Jurul nila. At then pagkatapos noon ay dito na nga nagtuloy-tuloy yung dilubyo na nangyayari dyan sa Elbaf. At a year after noon namatay na yung reyna o yung nanay neto ni Prince Loki. So dito sabi nga nila nung after naman na nung naging 10 years old na etong si Prince Loki, ang ginagawa niya, pumupunta siya sa may underworld at ginagawa niya, pinapatay niya yung ibang beast doon. Tapos yung mga natira, ginawa ng alaga. At ang ginawa nito ni Prince Loki, yung ibang araw sa mga beast na alaga niya, pinakawalan niya pa dito sa may Sun Village. So kaya nga dahil dito sa mga ginagawang kalokohan ni Prince Loki, ang daming araw yung buhay na nalalagay sa alanganin. So ito makikita natin dyan na habang sinisira ni Prince Loki itong Elbaf, tuwan-tuwa pa siya. So ang dagdag ng mga higante dito, kapag hindi nakatingin sa kanya si King Harald ay talagang ginagawang impyerno ng araw ni Prince Loki itong Elbaf.
Pero yung last nga raw na pinakamasamang ginawa nito ni Prince Loki ay eto na nga yung pinatay niya, etong si King Harald ngayon. At etong si Elder Jarul ay nung sinubukan niya nga raw pigilan si Prince Loki sa gagawin niyang pagpatay dyan kay King Harald, ang ginawa ni Prince Loki, tinusok siya ng espada dyan sa may ulo. So kaya pala may nakastock na espada dyan sa ulo ni Elder Jarul. At eto ngayon, sabi nila Harodin, 6 years ago sa wakas, natigil na yung panggugulo nito ni Prince Loki dahil sa tulong na nga ni Shanks. So si Shanks yung pumigil dyan nga sa ginagawang panggugulo o pagwasak ni Prince Loki sa Elbaf. At then ay pagkatapos nga niya ay dito natuwa itong si Loki dahil nga, ay si Loki tuloy, itong si Luffy dahil narinig niya yung pangalan ni Shanks at natuwa siya kasi si Shanks pa yung pumigil dyan kay Prince Loki. Pero eto ay habang natutuwa dyan si Luffy ay pinagmamasdan siya nito ni Zoro, ino-observe siya. At then pagkatapos nga nito ay dito na nga tinawag ngayon ni Zoro etong si Luffy at sinabi ni Zoro ngayon dito kay Luffy na kaya pala medyo kakaiba etong kilos dito ni Luffy, napapansin niya. So ngayon sabi niya nga na si Prince Loki sa tingin niya niloloko lang etong si Luffy. So kaya eto biglang dabog na yun dyan etong si Luffy, nagagalit siya. Sabay sabi dito kay Zoro, yun nga yung sinabi sa kanya ni Prince Loki na sasabihin sa kanya ni Prince Loki lahat ng nilalaman niya patungkol kay Shanks kapag pinalaya siya nito. At alam ba nito ni Zoro kung ganong kagusto ni Luffy na makita at makasama na yung si Shanks. So ito sabi nga ni Zoro, oo alam niya kasi ilang beses niya nang naririnig yun dito kay Luffy. At sa tingin niya, ayan nga yung ginagamit ni Prince Loki para linlangin itong si Luffy at para palayain nga ni Luffy itong si Prince Loki dun sa pagkakakadena niya sa may punong Yggdrasil. Pero ito sabi nga ni Luffy dyan kay Zoro, ay paano niya naman nalalaman na manloloko itong si Loki? Bakit? Nakilala na ba personal ni Zoro yung si Loki? So ito sagot si Zoro, sabi niya nga dyan, hindi niya naman talaga kilala itong si Prince Loki. Ang pinagbabasihan niya lang dito yung mga kwento patungkol sa kanya. So kaya nga, ito sabi nga ni Luffy, kapag itong si Prince Loki talagang niloloko lang siya, ay talagang papaliparin niya raw ayang si Loki. At din ay pagkatapos nga sa usap ng dalawa na to, ay dito nga makikita natin na nakasakay na dito sa may bangka na to na lumilipad itong sila Zoro at kasama ngayon itong si Nami. Sabi niya nga dito sa dalawa, sa tingin daw ba nitong dalawa ay makakapunta sila dun sa lugar ng pupuntahan nila nang di siya kasama. So malabo raw mangyari yung di sila makakapunta dun, sabi niya ganyan. So kaya ito, sama ngayon itong si Nami dyan kay Zoro sa kay Luffy. So dito, sabi ngayon ni Zoro, sige ganito, hahanapin nila yung susi dun nga sa kadena ni Loki. At ngayon, kapag itong si Prince Loki may ginawang kalokohan, ay siya na raw yung bahala dyan, sabi niya ganyan. So ito sabi ngayon ni Luffy, okay sige salamat, sabi niya. But then, ito sabi ngayon ni Luffy, teka ba't kasama itong lalaki nito, itong si Road? So dito sabi ni Nami kasi, itong si Road, ayan, yung bago niyang slave, sabi niya ganyan. At then, ay pagkatapos nga nito, ay dito na nga, batalon na sa side ni Prince Loki. At eto nga, nandiyan na sa harapan niya ngayon, etong dalawa. So ito nga si Shamrock at saka ito si Gunko. So dito, ay sinasabi nga nung dalawa na sumali etong si Prince Loki sa grupo ng God's Knight. Pero, nireject ni Prince Loki itong ino-offer sa kanya dahil ayaw niya nga raw na maging Celestial Dragon. But then, ay dito nga itong si Gunko. So Gunko guys pala, yung tamang pronunciation sa pangalan nito, ay sabi niya nga dyan na tapos na siyang makinig dyan kay Loki at naririndi na siya. At then, ay dito lang nga forma ngayon itong si Gunko at ayan, gagamitin niya na itong kanyang arrow powers. At then, pagkatapos nga niya, eto na, ikot-ikot ngayon itong parang benda na arrow dyan sa may pet nga o sa may alaga na wolf nito ni Loki. At then pagkatapos nga niya ay ikot sa may leg niya itong arrow at nagulat dyan itong si Prince Loki. At then pagkatapos nga niya is bam! So dito binikti, parang binitay ni Gunko itong alagang wolf nga dyan ni Prince Loki. At then pagkatapos niya na eto nga, salita nga dito itong si Shamrock habang sumisigaw itong si Prince Loki dun sa alaga niya. So dito sabi ngayon ni Shamrock na kapag eto bang alagang wolf nito ni Prince Loki binuhay nila, ay papayag na itong si Prince Loki, tatanggapin niya na yung inaalok sa kanya na maging kabilang siya ng God's Knight. So dito, sabi ngayon ni Loki na hindi pa rin tatanggapin niya kung ano man yung kapalaran ng alaga ng wolf. Kung mamatay yan, sige mamatay na yan, sabi ng ganyan, tatanggapin niya nga yan. At ang isang tunay na warrior nga raw ay hindi yan magmamakaawa o iiyak sa harapan ng kamatayan, sabi ng ganyan. So okay lang daw yung umiyak at saka yung magalit. At eto nga, sabi ngayon ni Loki, dahil itong galit na nga raw na nararamdaman niya, iipunin niya yan at lulunukin niya yan. At eto, yung ibang fuel niya para sirain ang buong mundo. At then pagkatapos nga niyan, is yan guys, so hanggang dito lang. Itong si recap natin kay full manga colored nito ni chapter 1136.
At so ayan, hintay-hintay lang guys para naman sa full summary ni chapter 1137. At paglobas naman yan ay pepresent ko na lang kaagad sa inyo yan guys. So yun lang naman, at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. Kung matripan nyo pala, huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like. So yun lang naman, so lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.